Sugal lang naman yan. Madalas natin itong marinig na palusot. Tila maliit na bagay lang na walang epekto sa buhay ng karamihan. Ngunit kapag ating tingnan ng mas malalim, lalo na sa ating panahon ngayon, ang isyu sa sugal, sabong, waiting man o kasino online, ay hindi lang ito personal na bisyo. Ito ay sugat sa moralidad, pasanin ng lipunan, at salot sa politika. The CPCP issued a pastoral letter saying that the church will not accept money from gambling, legal or illegal. It closed the door. Okay. Mabigat ang pera ng isabong. Hindi to basta-bastang kalaban. Kasi nga, ang bigat talaga ng kalaban sa dami ng pera. Sa dami ng pera. Tsaka may video pa nga na hawak na magpapatunay. Kasi nasabi niya. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi to basta-basta. Some of them, government officials. Gusto mo akong gumawa ng illegal acts para makuha ko yung katotohanan? Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Bakit siya kakasuhan? Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Paabot ko sa inyo ngayon yung mastermind na gumagawa nito. Napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin. May asawa ka rin. Na may pamilya ka rin. Idaan natin sa court night dahil hindi basta-basta ang makalaban natin ay. Ipagdadasal ka namin. Yun, di basta-basta ang kalaban at ayon sa DOJ, tukoy na daw ang utak sa mga nawawalang sabungero. Totoo talaga mga kapatid na kung pag-usapan natin ang sugal, sasabihin ng iba, sugal naman lang yan. Yun ang madalas na palusot. Pero, kung tingnan natin ang aspeto sa buhay, maraming nasisira. At tatalakayin natin yan. Dahil may karanasan kami bilang media, bilang journalist, kaugnay diyan. Tinatalakay namin ang illegal gambling. Alam nyo, nilusob ng mga armadong tao ang radio station namin. Galit na galit sila at kilala talaga yung lumusob sa radio station namin na mamamatay tao. Buti na lang yung kasama namin na nasa ibang bansa na ngayon, dali niyang natawagan ang gobernador namin noon during the time of Governor Leo Campos. Agad-agad si gobernador pumunta sa radio station kasama ang mga sundalo at mga pulis. Di na nila naabutan ang lumusob sa amin. Ginawan ko yun ng news, kaugnay sa paglusob sa radio station. Kinausap ako ng pare, di ko lang pangalanan ang pare na siya ang OIC noon. Kinausap ako na news blackout muna. Huwag mo nang ibalita dahil kung ibalita na nilusob tayo, posibleng magiging mainit pa ang isyo at di pa daw umano kaya na mamatayan sila ng mga kasama, sabi ng pare. Ito'y tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brother Windel Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome. At inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang
like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Itong ating channel ay tumatalakay di lang kaugnay sa doktrina ng pananampalataya at pagsagot sa mga anti-katoliko, kundi pati na ang mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Lalo na itong kaugnay sa sugal, no? May mga nawawalang sa bungero at mainit ang isyu ngayon dahil may lumitaw na saksi at may personal knowledge talaga siya kung ano ang nangyari sa mga more than 100 na mga sabungero na nawala. Ano daw? Mabubuhay yan, nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan, kung huhukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungero tinatapon doon. Pati mga drug lord, killing misupli. Ang killing misupli, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Ang ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Bus. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan sila lahat, bale? Sa pagkakalam ko, 108 plus 1 sa Lipa Farm at saka sa Siniluan Farm. Aabot ng 30 yan. Kasama na yung pulis at civilian yan. Mga ilan sibilyan? Limited ko lang mga 10 yung civilian or mahigit pa. Yung mga nasa serbisyo? Sa serbisyo, mga 20 yan, nasa 20 yan sila. Palipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. So ngayon, inaayos lang yung dokumento tulad ng sinabi ko doon sa kamag-anak bago matapos ang buwan. Siguro sisikapin naman ng otoridad na siwalat ang lahat. Yan ang lumitaw na saksi. Bahagi lang yan sa kanyang testimony at alam kaugnay sa nawalang mga sabungero kung saan umano inilibing. Kaya nakatutok dito ang media, mga kapatid. No? So kung pag-usapan ang sugal, may mga palusot sila na sugal lang man yan. Sugal lang naman yan. Manalas natin itong marinig na palusot. Tila maliit na bagay lang na walang epekto sa buhay ng karamihan. Ngunit kapag ating tingnan ng mas malalim, lalo na sa ating panahon ngayon, ang isyu sa sugal, sabong, waiting man o casino online, ay hindi lang ito personal na bisyo. Ito ay sugat sa moralidad, pasanin ng lipunan, at salot sa politika. The CPCP issued a pastoral letter saying that the church will not accept money from gambling, legal or illegal. It closed the door. Mabigat ang pera ng isabong. Hindi to basta-bastang kalaban. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Sa dami ng pera. Tsaka may video pa nga na hawak na magpapatunay sa sinasabi niya. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi to basta-basta. Some of them, government officials. Gusto mo akong gumawa ng illegal acts para makuha ko yung katotohanan? Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member.
Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Bakit siya kakasuhan? Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Paabot ko sa inyo ngayon yung mastermind na gumagawa nito. Napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin, may asawa ka rin, na may pamilya ka rin. Dapat namin na Idaan natin sa court night dahil hindi basta-basta ang makalaban natin ay ipagdadasal ka namin. Yan mga kapatid, no? So di basta-basta ang kalaban. At i-share ko din sa inyo, may karanasan kami dyan. Dahil yung illegal gambling noon, tinatalakay namin sa aming public affairs program sa radio station. At nagalit yung nasa likod mismo na kilalang kilala na mamamatay tao. Kilalang kilala talaga na mamamatay tao. Galit na galit. Lumusob sa aming radio station noon. Oo. At inanap kami, mga kasama. So, buti na lang di nakita dahil ayon sa kanila, delikado talaga pag may nakita. No. Nakahingi kami ng tulong mismo sa gobernador. Ang gobernador mismo at mga kasama pumunta sa radio station. Di sila naabutan at doon na tinatalakay. At nagiging epektibo din dahil ilang linggo matapos yon, pinatawag ng gobernador ang mga mayor sa buong iba't ibang bayan, lungsod, at nag-isa sila para mawala yung illegal gambling na Masyaw. Nawala, pero pinalitan ng pangalan. Ganon talaga, no? Ang sugal mga kapatid, no? Waiting man, casino man, meron pang, iwan ko kung nasa inyo ba yung tinatawag nila na karera machine, kawawa ang mga bata. Mayroon ding mga protectors yan. Iwan ko, mag-comment kayo. Sa inyo ba, hanggang ngayon, meron pang tinatawag na karera machines na ang mga bata mismo ang nalulong kaugnay diyan? Merong tinatawag na masyaw, no? Iba't ibang sugal, mga kapatid. Pero, etong sugal na ito ay hindi lang personal na bisyo. Ito talaga ay malaking sugat sa moralidad. Malaking sugat sa spiritual. At problema ito sa lipunan. Salot ito sa politika. Kahit na sa ating mga kapulisan. Bato-bato sa langit ang matamaan ay bukol, lalo na sa mga nagiging protektor sa illegal na sugal. Napansin nyo naman, lumabas sa hearing na may mga pulis na protektor, di ba? At sinabi din sa DOJ, mga kapatid. So, ang sugal sa iba't ibang anyo ay patuloy talaga itong nagpahina, mga kapatid, sa ating mga pamilya. Di lang sa ating pamilya, kahit na sa ating bansa. Bakit? Dahil sa mga illegal gambling, kahit na yung hindi illegal, may tinatawag na sistematikong korupsyon. So, sa likod ng bawat sugal, mga kapatid, alam nyo ba, may napaulat na mga opisyal at mga politikong umano, may mga natanggap. Bakit may mga sinuhulan upang magbulag-bulagan, upang magkunwari na wala silang alam sa ganitong paraan? So, ibig sabihin, pinalakas nila ang kultura ng katiwalian. Okay. So, bago natin ituloy ang pagtalakay diyan, may bahagi, mga kapatid, sa isinagawa noon na hearing, no?
dito na, lumabas na. Sino ang mga nasa likod? Pero bago dyan, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Kumusta sa lahat? No? Sila si Danilo Bermijo, dyan sa General Santos, si Mel Ohayas, Mel Ohayas, si LP Mananambal, Marisa Makahilos, si Delphine Rabago, si kapatid na Ninita C. Sa Nevada, from Romeo, Nevada, si Marjun Oloforo, si kapatid na Ninita Kadyog dyan sa Mountain Province, si Titus Neri, si Gerasio, ay, happy birthday para kay Sis Geraldine, no? Si Gerasio Santos, Emeline Sua Estava, at sa lahat na rin si Dishiel Gregorio, RG Diopesino. Okay. So, sa lahat ng mga pumasok ngayon sa pananampalataya at katuwiran ay Ros Oranio, si Bituon Caparoso, Jersey, Montes, okay, Mike, Gingging, si Hendreta Tagalugon, watching from Bukidnon. Okay. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome. Okay. Ito ang bahagi sa investigation, mga kapatid. Sandali, may mga nadagdag. No? Sila si Ninita Kadyog, thanks po sa acknowledge. Boy Recali Villaris, si Milestone, maraming salamat po kapatid. Maraming salamat. Si Ninita Kadyog, shout out po sa lahat. Kumusta? Si kapatid na Boy Rachel Villares, Papa Inok, watching from Davao. Okay. Yan, binahagi ko sa inyo yung karanasan namin bilang media kaugnay sa illegal gambling. Imagine, muntik na naming ikamatayan dahil mga armadong tao ang lumusob sa radio station. Galit na galit. Bakit tinatalakay namin ang illegal gambling? Ayon sa leader na lumusob, dapat umano ang babanatan lang namin, drugs, wag lang isali ang illegal gambling. Imagine. So, galit na galit talaga siya na tinatalakay natin. At may sistematikong sistema ang sugal. At may mga protectors. Kaya tulad dito, imagine, ilang buhay ang nawala. At ito ang bahagi sa isinagawa na interview sa Senate hearing, mga kapatid noon. Mabubuhay yan. Sandali. Ang saksi yan, ang saksi. Ito. Noong January 13 po, may laban po kami sa Manila Arena, Six-Tag Derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Sa Senate hearing ito. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa Witness Protection Program. Apo. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo kaya hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Si Jilay, welcome po dyan sa Spain, Jilay Tilan. Tuloy natin. Yung mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayaring ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po ako sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po,
may entry po kami sa Santa Ana, Manila, Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga mga victim po sa Manila Arena. Sandali, sabihin mo muna ang pangalan mo. Ah, Pangalan mo. ako po si Denmark Sinpueco, Edad. 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, Ay. tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, MacJJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, meron pong, pagbalik ko po ng cock house, meron pong 8 security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa babalang po ng cock house namin. Ang cock Anong house po, nalaman na security? mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, Ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So maraming beses. Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon. Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin ito sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna. Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po nung may entry po ako ng Manila Arena, MacJJ po ang entry name namin. Pagpunta po ng cock house, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng cock house namin yung iba po, nandun po sa loob ng cock house ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng cock house ng mga security ay yung tinatawag po nila ng chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo? Apo. Dito, andito ngayon, makilala mo? Meron dito? Chief? Pwede pong pakitanggal yung mas. Ha? Mas po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pag-ipansi. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, shades mo. Ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patidongan po. Julie Patindungan. Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutusan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chief po. Chief. Apo. Bali po, Ang tingin mo, gwardiya, pulis. Bakit chief ang tawag? hindi ko po alam kung Okay. ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa house 33G. Kasi po, 32 po kami, 33 po yung house nung biktima. Magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may 8 pong security na umakyat dun sa house. 4 po yung pumasok dun sa loob ng house ng biktima. Andun po yung tinatawag po nilang chief. Ngayon po, yung mga tao po ron sa loob ng cock house, dinatnan po nila, naglilimber ng panlaban nilang manok. Maya-maya po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco,
hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya. Opo. Saan palabas? Saan papunta? Palabas po sa house nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masakla po. Bilasco. Apo. Kumsek, ito bang Bilasco kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa anim yung Bilasco. Sige, sige. Apo, sir. Di, maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Ang unang-una pong nakuha, si Rondel Cristorum, si Gomez, tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila Arena, papunta pong cockhouse nila. Okay. Hindi na po nakarating ng cockhouse si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya, tapos ginawa lang po yung dala-dala niyang When you say binaba, saan binaba? Binaba na po ng basement, Basement ng ano? Manila Arena po. Maria Arena. Apo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na cockhouse Okay. sa 32G po. Ngayon po binaba pa po sila ng basement. Ngayon po nung nakuha po yung 4 na tao, naiwan po si Mark Carlos Sabala, tapos si Patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa cockhouse ng biktima habang ibinababa po yung mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga 1 minuto ang nakalipas, sumunod po ako doon sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po ron sa may basement, tiningnan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung 4 po sa 6 pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuhan ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung 2, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko na lang po, sinasakay na po sa van. Ma-describe mo yung van na sinakyan nila? Yung light gray po na van. Light gray na van. Apo. Tapos, ano nangyari? Nung umakyat na po ako ng cockhouse, bali nung maisakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng cockhouse, medyo nagtagal-tagal lang po ako. Kasi nga po, alam ko pa mo, may security pa po sa taas. Maya-maya po, mayroon pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Materiano. Matiliano mukhang dito yung last meeting ah. Last po. Matiliano. Apo. Ano pa? Sino pang iba? Si Consolacion, Matiliano, Bayog, tapos Bayog. O, andito rin yung Bayog. Sa Bala po. Andito ba si Atty. Santos? Atty. Akala ko papuntahin natin dito yung mga tao na yon. The president of Lucky 8 Star Quest. Bakit wala sila? In the meantime, Mr. Chairman, I take note of the presence of Attorney Raymond Fortun. I would just like to find out if he's here as a resource person or as a counsel. Ito ang Senate investigation noong pagputok at mainit na issue ang pagkawala, kidnap sa mga sabungero, no? Pero ngayon, dahil may lumitaw na testigo na nauna ipinakita natin at may personal knowledge talaga. Bakit? Di lang yan kasi may mga ipinakita siyang video kung saan dinala paano sila nagtiis, anong ginawa. Oh. So, ito bahagi sa isinagawang Senate hearing noon. Just for clarification. Attorney Raymond Fortun.
Thank you, thank you. Papulapin natin yan mamaya. Please continue. Alias RV. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Materiano, si Consolacion. Sandali lang. Paano mo nalaman ang mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturean ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan. Buti na lang, isinali yung tatay. Di ba? Pinicturan yung ID sa mga security. Oh. So, may ebidensya. Nila. Kasi po, meron pong picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit. Opo. Yung mga, Nakita mo. opo. Anong ginawa nila? Iklaruhin mo. Paano yung ginawa? Pagdating po nila ron sa may cock house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung atuka po. Kinuha po nila Virgilio, tas si Matiliano, tas si Consolacion po. Saan nila dinala? Hindi ko na po na kung saan po dinala kasi po hindi ko na po na sundan. Tapos ano pa? After that? Pagkatapos niyan, ano pang nangyari? Nung nalinis na po yung cock house nila, ando na lang po kami sa cock house din po namin. Hindi na po ako lumabas. Mr. Chairman, Yes, sir. mag-devil's advocate lang ako, Yes, sir. not for anything. Ano. Paano mo nakita lahat ito? Bali po mayroon puro nung dinatnang ko po kasi galing po ako ng smoke area. Pagbalik ko po ng cock house, nakita ko po may mga security na puro na 8 katao. Ngayon po, nung pumasok po ng cock house namin, kasi po malapit lang naman po yung cock house ng biktima, 32 po kami, 33 po sila. Nakikita po namin yung mga nadaan po na security. Wala naman pong face mask. Na ano Hindi, pa. sandali. Bakit ka naging sobrang curious o interesado? Kasi sabi mo kanina sinundan mo pa, di ba? Meron ka ba nakitang unusual kaya ka naging interesado? Wala naman po. Bali po kasi yung mga tao Ano, natural ka ba talagang gano'n parang mausyoso? Hindi po. Yung mga tao po kasi na yun, kilala ko po talaga. Mga kaibigan ko po yung mga nawala. Hindi, pero kung wala ka nakitang unusual, bakit kailangan sundan mo? Ano po kasi, yung doon po sa nawala po ng mga tao, yung kapatid ko po, minsan po nasama po ron sa grupo po na yun. Ngayon po, ang naisip ko po no, nung makuha po sila ng security, paano na lang po kung yung kapatid ko yun nandun. Kaya po sinundan ko. Yeah, salamat. Salamat po. Gusto ko establish kasi yung parang sobrang interesado ka, wala pa namang unusual. Wala po. So, sige, salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Sige lang. Basta lalabas ang katotohanan dito. Kapitbahay mo o kababaryo mo yung nawawala? Pareho kayong taga-Tania Rizal, di ba? Bali po, si James po at saka si Velasco, nakasama ko po sa farm ni Inonog. Tapos po, Taga saan ka nga? po, Taga saan ka? taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Sampaloc, Tania Rizal. Tapos yung mga most of them, itong nawawala, Sampaloc, Tania Rizal din. Opo, So, isang baryo lang kayo, isang barangay. opo. Magkakilala kayo doon. Bali po, nagkakilala po kami niyan sa farm po ni Inonog. Nagtrabaho po ako dati kay Inonog eh. Okay, thank you. Salamat po. Sa DJ, before you proceed, salamat ha, before you proceed doon sa next case na may update ka, gusto ko lang i-take up itong kaso, itong dalawang nakakulong ngayon sa provincial jail ng Laguna
na apparently, according to them, lumabas ito sa TV, di ba? Interview ito sa TV, na sila daw ay hinuli ng hinuli ng mga, sabi na doon sa TV, hinuli ng mga gwardiya ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna, then turn over sa PIB, Provincial Intelligence Branch ng Laguna, PPO, at pinailan ng kaso. So, this is very material. Kasi parang pareho ang pareho ang, kung if you are investigating crime, pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila, buhay, yung iba, missing. Yun lang ang diferensya. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay. So, yung dalawa na si Mr. Alvin Indon at sige Mr. Darwin Indon, sino mas matanda sa yung dalawa? Alvin? Ako po. So, pwede kang mag-share dito sa committee na ito, yung mga nalalaman mo about sa kaso ninyo? Opo, sir. Sige po. Salita ka. Ako nga po pala si Alvin Indon po, sir. Tiga Tanay Rizal po. Tanay, Rizal pa rin. Tanay, Rizal. Opo. Sige, continue. Naglaban po kami sa sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. Nung dumating po kami doon, kakaunti po ang tao. Nagtanong po ako sa gwardiya, bakit po kakaunti ang tao? Nung pong tinanong po ako ng gwardiya, nung sinabi ko po doon sa gwardiya na bakit kakaunti tao, sabi, ang kaduktong po daw noon, nasa Pila Laguna po. Sa Manila, sa arena po. Kaya po ang tanong ko po sa kanila, anong oras po ang umpisa ng laban po namin? Kasi po sinalihan po namin 6-tag daytime derby po. Kaya po ang sabi po sa amin, alas 3 po ng daling araw ang umpisa po ng laban namin. Ngayon po, naghintay na lang po kami doon kaysa bumalik pa rin po kami. Naghintay na lang po kami. Tapos? May komento dito si June Magano. Hindi dapat sinasabi kung taga saan ang witness. Tama. Oo. Dahil under sila sa protection witness, how about yung pamilya nila? No? Di matunton. Pero kahit na di sasabihin, meron pa rin talagang makakaalam kaugnay dyan. Nung maghintay po kami, mga bandang mag-alas 3 po ng daling araw, nag-umpisa na po ang laban. Dalawa po kasi yung entry po namin Tapos? Nung naglaban na po kami, doon sa unang entry po namin, 2 panalo po, tapos isang tabla. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, isang talo po. Doon po sila nagka-aberya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. Tapos? Nung pong sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong manok na ng sentensyador ng Palasan po, sa Laguna po. Tapos? Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga manchochope ata kayo Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po, Sino yung nagsabi sa'yo? yung pong sentensyador po doon sa Santa Cruz, Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na gano'n, na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po sa doktor, bakakin po daw yung binti, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, baka hindi na rin po daw kami makita.
Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan nyo po. Tingnan nyo po kung may kaya. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi nyo kasi hindi naman po talaga kami gumagawa ng ganyan. Tapos, Noong pong time na yon, nung magkaroon ng aperya po doon, yung pong mga huling laban po namin, hinold na po nila ang laban po namin. Hindi na po kami pinatuloy. tapos, Nung hinold na po kami, may mga, may mga gwardiya na pong nakabantay po sa amin. Ngayon po, yung driver po namin, bumibili po ng pagkain. Mga bandang, mga 4:30 ng umaga. Bigla pong nagdami na po ng security guard po doon sa loob ng sa bungad po. Binabantayan na po kami doon sa may tent. then, Nung po binantayan po kami sa may tent, siguro po mga paalasing ko, bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo pa yung may entry ng game farm? anong ginawa sa'yo? Hinalbot po ako bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si, alias Dondon po. Dundun. Opo. Andito ba siya sa session hall? Si alias Dondon po. Saan? Nandito? Ito pwede mo ituro? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni Dundun sa'yo? Hinalbot po niya ako sa batok po. Sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos, Po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Eh, wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. then, Nung dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po. Tapos po, tinanong po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Kasi po, dalawa lang po kami nung dinampot eh. Yung pong dalawa, yung kapatid ko po, at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, inutusan ko po na kumuha na ng gate pass para makauwi na po kami. tapos anong ginawa ni Dundun sa'yo? Nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay pahingahan po niya. Bahay-bahay? Doon po sa may para pong pahingahan po niya. Tapos, Nung doon dinala po niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. tapos, Nung pong sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kaming ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po kumukuha ng gate pass po para makauwi na kami. meron ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dundun ng cellphone. Apo. Sino tinawagan niya? Ang pakirinig ko po, kalapit ko po siya ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung boss A? Yun po ang po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dundun kay boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos, Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. loudspeaker, Opo, rinig ko po. narinig mo. Opo, Kilala mong boses ni Atong Opo. Ang. medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin nyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Pati yung nakarinig? mga kasama ko.
Kasi po magkakalapit po kami. Ito ha, pagkahan tayo ha. Ha? Apo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo. Perjury ang kaso mo. Apo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo. Paano mo nalalaman na boses niya ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po nun, tinanong po ulit ako ni Don po. Ah, Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. sino ang boss mo? Si Lisario Tolentino po. Risalio Tolentino po. Tolentino. Opo. Then pagkatapos, Nung pong inamin ko, sinats po nila. sandali ha. Kumsek, andito ba si Risalio Tolentino? Yung financer nila, yung boss nila? Sige lang, i-check mo muna kung wala. Ha? Sige, tuloy mo. Nung sinabi ko pong si Lisario Tolentino, isinats po nila yung sa cellphone nila yung yung FB ni Lisario Tolentino po. Ngayon po, nung makita nila, pinicturean po nila. Sabi, eto yung nanggaling din dito. Sino yung nagsabi nun? Si Don po. Dondon. Opo. Hindi mo si Dondon, ito ha, patidugan. Opo. Ano, sinong sinabihan niya? Yung pong pag-search po niya doon sa pangalan ng Lisario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oh, Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang galing ditong taong na nahuli din natin. tapos, Nung nung makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po doon sa katawagan niya na, boss, yung pa rin po ulit, yung tiga Batangas po. tapos, Nung pong ngayon, sabi po, sige, ipasa niyo na yan sa PIB. pasa ninyo sa PIB po. PIB. Opo. Alam mo yung kung anong PIB? Hindi po. Sige. Continue. Nung pong dumating po yung tinawagan po ni Tonton na sinasabi nilang PIB, pagdating po nila, may lumapit kaagad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano? Sinampiga parehas po. Pag ano yung sinampiga? Pasensya ka na, Bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pasampal po sa ganito. Sinampalong, sa Bisaya yan, sinampalong sa amin, Opo. sa inyo, sinampiga. Sampiga po. Sino nagsinampiga? Sinong gumanon? Si Navarrete po. Nabarete. Apo. Sino yung Nabarete? PAB. Ha? PAB po. PIB. Nandito ba siya? Apo. Ituro mo. Saan ba si Nabarete dyan? Nabarete, will you please stand up? Tumayo ka. Kumsik, eskorta mo nga at ituro niya kung sino yung Nabarete na yan na sinasabi niya. Pakitanggal mo, Nabarete, yung kuan mo. Nabarete, yung cover mo. Yan ang Nabarete na sinasabi mo. Paano mo nalaman na Nabarete ang pangalan niya? Balik ka muna dito. Thank you. Balik ka dito. Sige. Paano mo nalaman na siya si Nabarete?
Yung pong kami dalhin po nila Sandali, sa... pagpunta niya doon, sinampalong niya yung Yung pong, yung magtatay po. magtatay, nakasibilyan siya, naka-uniforme. Nakasibilya po. Oh, paano mo nalaman na Navarrete na nakasibilyan na siya? Nung po malaman ko na po yung mga pangalan nila, nung kami po idali nila sa kulungan po. Gawa po ng marami din po silang hinuli, kilala po sila doon sa kulungan na yun. Saan kulungan yan? Sa Pagsangan Laguna po. Station? Police station? Pakbase Laguna po ang nun. Ano? Pakbase Laguna po. Base, Laguna? Opo. Navarrete, ano itong Pac-base na Laguna? Na dinala ninyo dito? Sir, wala po kaming packbase po, sir. Ano yung sinabi mo Pac-base? Yun po ang pagkakalam ko po, yung Pakbase Laguna po sa sa Hindi, police station. Opo. Police station, hindi. Police station po. Police station ng Pakbase. Pagsanhan, Laguna. Pagsangan po, Pagsangan. May Pagsangan po. So, police station yun ng Pagsanhan. Opo. Hindi Pac-base. Pero nakalagay po sa acronym, nakalagay po pangalan, Pakbase po. Sandali pag magsabi ka Pagsanhan, Laguna, sir, spelling mo, Pac-base. Hindi ko po kaya, sir. Paano mo nasabi Pac-base? Narinig mo lang? Hindi po, sinabi po sa amin nung yung doon, yung bantay ng police po. Kasi po, Hindi ka marunong magsulat, magbasa. Hindi po. Hindi ka marunong? Hindi po. Pero paano mo nalaman Pac-base? Sinabi po sa amin nung bantay na sa kulungan po. Bantay sa kulungan? Opo. Ano yung bantay sa kulungan? Police? Yung police po. Naka-uniforme siya? Opo. So police station yon. Opo. Kasi pagpunta mo doon, makita mo doon, Pagsanhan police station. Opo. Pero hindi ka marunong magbasa. Hindi po. Anyway, sige, tuloy mo. No po doon ko po nalaman yung mga pangalan nila. Sinabi po sa amin nung nakakulong doon, ganun yung tao ngayon, ganito pangalan yan. Yung isang tao, ganito pangalan. Yung isang tao, ganun ang pangalan. Tinandaan ko na lang po. Okay, tapos? Nung pong kunin po kami, ang may head pa po sila dyan eh. Meron pa po silang head dyan. Head? Opo. Sino? Si Michael Calabaria po. Claveria? Opo. Paano mo nalaman na head? Iyon po ang tinatawag nilang head na sila po ay sumusunod doon. Nakikita mo? Opo. Dito sa loob ng session hall, nakikita Wala mo? po. Ha? Wala po dito. Saan ba si Claveria? Si DJ. Yung Claveria. Patawag na ninyo. Bigyan niyo upuan dyan. Sandali muna, no? Sandali muna, mga kapatid. Tumawag sa akin si Sir Nanding Dumanhog, dating station manager ko siya. At may kasama kami kasi sa radio station na dating board member, no, first board member, at nagiging station manager din, nagiging production director at na-under ako. Nag-inform na sa ospital ngayon ay pumanaw na yung kasama namin na dating kong di ko muna pangalanan, no. Nag-request sila sa akin na magpunta ako doon. Di ako nakapunta dahil yung matali kong kaibigan namatayan din ng papa. Ako ang nagdala sa ospital, dinala namin sa ospital, at doon sa ospital namatay din. So ako ang nag-process sa lahat ng mga bahas at ang sa payment, no.
So, ngayon pagkatapos nito, balak ako pupunta sa hospital, ngunit ito na natanggap ko ngayon sumakabilang buhay na umano. Pero bago diyan, napadalhan namin ng pare para anointing of the sick. So, condolence, di ko muna pangalanan dahil ngayon lang tumawag si Sir Nanding Dumanhog kaugnay sa naturang balita. Okay, ito bahagi mga kapatid sa interview. Ulitin natin, kami sa bilang journalist, bilang media, may karanasan din kami sa mga nangyari na kaugnay sa mga illegal gambling dahil ang aming radio station noon ay nilosob sa mga armadong kalalakian na galit kaugnay sa pagtalakay namin sa illegal gambling. No? Ewan ko kung alam ba niyo yung tinawag nila noong masyaw. No? Grabe. So, etong illegal gambling, kahit anong uri na sugal mga kabatid, iba't ibang anyo ng sugal, ito'y nagpahina talaga sa moralidad ng bawat pamilya, ng bawat sugarol. May komento pala dito na basa ko galing sa iglesia miyembro ng iglesia ni Manalo, si Ken Boss. Sabi niya, sugarol kasi mga kultuliko, kulto ang sabi niya. Hindi kasi Kristiyano ang RCC, pagano. Imagination mo lang yan. Bunsod yan, Buskin, sa pag-anib mo sa siktang tatag lamang ng tao. Una, kung ang pagbatayan natin Biblia, baka research naman pag may time. No? Bakit? Ito, anong sabi sa Romans chapter 11 verse 12? Ito po ang mabasa natin. If the Gentiles had been so great gainers by the occasion of the sin, and full of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Oh, see? Oh, ito, protestante na salin ito. So, meron pala, di nyo alam. Dahil ang tunay na iglesia ay ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang simbahang Katoliko. Ito ang tunay na iglesia ni Kristo. Yung inaniban mo ay pirated lang yon. So, balikan natin mga kapatid. No? Itong iba't ibang anyo ng sugal ay isang pagsasamantala sa mga mahihirap. Dahil sa halip na ito'y magbibigay ng tunay na pag-asa, lalo na mga oportunidad, ginagamit ang sugal para samantalahin yung kahirapan. At kaya ang mga sugarol, merong nagiging nalulubog talaga sa utang yung iba. At may mga sugarol pang nawasak ang pamilya. At napansin niyo kung sasabong, para din silang religion. Bakit? Tuwing Sunday, tingnan niyo yung sasabong, punong-puno. Ang daming mga parokyano, kahit sa Holy Week, nakipagkompetensya talaga. Kung ang sinabi ni Buskin, ng miyembro ng INC, na mga Katoliko karamihan yan, natural dahil ang mas marami mga Katoliko. Alam naman na marami galing sa inyong kunti lang kayo. Di ba? Pero, ito ang katotohanan na sino man sa atin na nagkasala at nagiging sugarol, lasinggero, ano pang mga kasalanan, hindi dahil siya Katoliko, dahil hindi siya sumunod sa aral ng simbahang Katoliko. Kaya nga,
Kung maalala ninyo, ang aklat na paboritong pinag-chap-chap ng INC, yung pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, ang nakasulat yan, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin mapipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ano daw umano? Nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Bakit? Dahil hindi sila sumunod sa aral ng simbahang Katoliko. Kaya itong kahit anong uri ng sugal, nagpahina talaga ito sa moralidad, mga kapatid, at sa espiritual. Habang patuloy nating tinatanggap ang sugal bilang normal na bahagi sa buhay, tandaan ninyo, unti-unti nitong pinatay ang ating kakayahang manindigan laban sa masama. Nawala na yata ang hiya at nabura na ang linya ng tama at mali. So ano ang tinig ng simbahan? Kaugnay dito, alam nyo ba na may pastoral na pahayag ang simbahan? Na ayon sa simbahan na matatag ang panindigan ng simbahang Katoliko laban sa mga sugal, laban sa mga illegal pastoral statement, ang Catholic Bishops of Conference ng pamagat ay Seek the Common Good. Noong pang taong 2022, mga kapatid, na sinabi sa naturang pastoral statement ng CBCP, let us reject those who use their power and influence to support illegal activities such as gamblings, drugs, and smugglings. At ayon sa inilabas din na pastoral exhortation on Philippine politics, sabi ng simbahan, the influence of gambling money has corrupted the political processes. We cannot allow illegal gambling to shape our government system, our election. Bakit? Dahil hindi naman lihim ng karamihan na tuwing eleksyon, may mga kandidatong nangangampanya. At sa kanilang pangangampanya, hindi lihim ng karamihan. Ito ang realidad. Pinupunduhan ng mga gambling lords. Kapalit, of course, yung pangakong proteksyon at posisyon sa oras kung sila'y mananalo. At kapag sila na ang makaupo sa pwesto, hindi ang taong bayan ang kanilang unang aalagaan. Of course, yung interes ng sugalan. Kaya mga kapatid, no, pagdasal natin mga kaluluwa nitong mga missing na sabungero, at sana, lalo na yung mga nalulung sa sugal, adik sa sugal, sila'y makamata din. Tandaan niyo, we are just passing through. Ang sugat ng sugal ay hindi lang sugat ng mga sugarol. Ito ay sugat ng buong bayan. Lahat tayo ay may papel tayo na ginagampanan, mga kapatid. Bilang mamamayan, bilang Kristiyano. At paalala natin sa simbahan na kasulat sa Confidium of the Social Doctrine of the Church, number 411, political corruption, whatever form it may take, distorts the role of representative
institusyon. Kaya kung nais nating magiging tunay na sambayanang Kristiyano, dapat tayong manindigan laban sa sugal, laban sa katiwalian. Maraming salamat. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the